Welcome po mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya. Napakaganda ating topic natin for today po mga kuya. Ayon po sa Juan 14 verse 28, no? So mas lalong dakila ang Diyos sa Ama kaya hindi Diyos si Kristo. Ayon po yan sa mga paliwanag na mga INC. Pero bago ang lahat po mga kakuya, bago natin mapanood ang video, so intro muna, pasok. Bago natin gawan ng explanation o reaction video po nito mga kakuya, panoorin muna natin ang video po mga kakuya. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Ito sabi ni Kristo, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? O isipin po ninyo. Panood niyo po mga kakuya ang kanyang video, no? So talagang sa ayon po sa Juan 14 verse 28, no, sinasabi ni Jesus na sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. May ilan mga ginagamit ng mga talatang ito upang patunayan na hindi Diyos si Kristo. Ngunit ayon sa pananaw ng simbahang Katoliko, hindi ito nangahulugan na si Jesus ay hindi Diyos. Narito ang mga paliwanag po mga kakuya, nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos po mga kakuya. Una, ang panampalatayang Katoliko ay nagtuturo na si Jesus ay may dalawang kalikasan, Diyos at tao, lugma at nagkatawang tao, incarnation. Bilang Diyos siya ay kapantay ng Ama sa mababasa natin sa Juan 1:1, Pilipos 2 verse 6. Bilang tao siya ay mas mababa sa Ama sapagkat isinusuko niya ang kanyang kaluwalhatian upang maging katulad natin. Mababasa natin sa Pilipos 2 verse 7 hanggang 8 po mga kakuyang. Ikalawa, ano ang kahulugan ng mas dakila ang Ama? Hindi nangahulugan na ang Ama ay mas dakila sa kalikasan kaysa kay Jesus bilang Diyos. Ipinakita lang dito na si Jesus ang kanyang pagpakumbaba bilang nagkatawang taong na tagapagligtas na naggumaganap ng misyon mula sa Ama. Sa kanyang pagiging tao, siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama sa Juan 6 verse 38. No, ikatlo, si Jesus ay Diyos ayon sa Biblia. Maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Ayon sa Juan 1:1, ang salita ay Diyos. Sa Juan 20 verse 20, tinatawag siya ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Sa Colossus 2 verse 9, sapagkat sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. No, sa Pilipos 2 verse 6, siya ang bagamat nasaan yung Diyos ay hindi nagpilit na natiling kapantay ng Diyos. So ano ang conclusion natin dito po mga kakuya? Ang conclusion, sinasabi ni Jesus na mas dakila ang Ama hindi upang ipahiwatig na hindi siya Diyos, kundi upang ipakita ang kanyang pagkumbaba sa kanyang misyon bilang tagapagligtas. Ang ikalawa, sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, siya ay muling naluklok sa kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Matthew 28 verse 18, Apokalipsis 1 verse 8, no, ang panampalatayang Katoliko ay naniwala na ang Ama, ang Anak, si Jesus at Espiritu Santo ay iisa sa pagka-Diyos. Ito ay tinatawag na Trinidad po mga kakuya. So kung napatunayan natin mga kakuya, so suportahan po natin mga ganitong aral po mga kuya. Ano masasabi ng mga Protestant Bible scholar po mga kakuya about dito sa Juan 14 verse 28 po mga kakuya? Tanungin natin, si Jesus mas mababa sa Ama sa kanyang pagkatao. Maraming protestanteng scholar, lalo na mula sa evangelical at reform tradition, ang sumasang-ayon sa pananaw ng simbahang Katoliko na si Jesus ay tunay na Diyos ngunit nagpakababa sa kanyang pagkatawang tao. Halimbawa,
si Wayne Grudem sa Evangelical Theologian. Sa kanyang aklat na Systematic Theology ay nagtuturo si Jesus ay may parihong pagka-Diyos at pagiging masunurin sa Ama sa kanyang misyon sa lupa. Ang ikalawa, si John MacArthur, isang kilalang evangelical pastor, ay nagturo na si Jesus ay kusang loob na naging mas mababa sa Ama sa panahon ng kanyang ministeryo bilang bahagi ng plano ng kaligtasan. Bababasa natin sa Pilipos 2 verse 6 hanggang 8 po mga kakuya. Ikalawa, ang ikatlo pananaw ng mga reformers sa Martin Luther at si John Calvin. Si Martin Luther, ama ng mga protestante, ay naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo at sinabing ang talatang ito ay nagpapakita ng kanyang pagkumbaba, hindi pagkakaiba sa kalikasan mula sa Ama. Si John Calvin naman sa kanyang komentaryo sa 1:14 verse 28 ay nagsabi na ang pagiging mas dakila ang Ama ay tumutukoy sa tungkulin ng Ama sa plano ng kaligtasan, hindi sa kanyang kalikasan. So napakaganda ng paliwanag dito ni John Calvin, no? Ang Ama, ang tumutukoy pagiging mas dakila pala, ang Ama ay tumutukoy sa tungkulin ng Ama sa plano ng kaligtasan, hindi sa kanyang kalikasan, no? Sa conclusion, sa mainstream Protestant Theologians, Evangelical Lutherans Reform, si Jesus ay Diyos ngunit nagpakababa sa kanyang pagkatawang tao. Ito namang si Martin Luther, si Reformed Luther, Calvin, si Jesus ay Diyos at ang mas dakila ay tumutukoy sa papel ng Ama sa plano ng kaligtasan. Ang karamihan ng mga Protestant scholar ay naniwala na pagka-Diyos ni Kristo tulad ng pananaw ng simbahang Katoliko, ang debate ay mas madalas umiikot sa kahulugan ng pagpasakop ni Jesus sa Ama. So ito yung ito natin napatunayan kahit mga Protestant Bible scholar, nagpapatunay talaga na tama ang ating turo nating inang simbahan, ang dalawang kalikasan ni Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya nga ipanalangin natin ang mga kaibayon natin sa pananampalataya na hanggang ngayon ay talagang hindi nila tanggap ang tunay na pagka-Diyos ni Kristo po mga kakuya, no? So nakakatakot po pag ganitong mga aral na talagang binapilit, binabaluktot. Kung may mabasa, hindi paniwalaan, no? So kung mga ganitong uri ng pananaw ng isang tao na naayon lang sa kanilang self-interpretasyon sa Biblia po mga kuya, delikado talaga kapag ganito ang ating pananaw o pananampalatayang hindi naman naayon sa tunay na pananampalataya na turo ng ating Panginoong Hesukristo at turo ng ating mga apostol. Kaya dito napatunayan natin, hindi pa tayo nagkukot dito ng mga Bible scholar Catholic, no? So atong kinukot natin dito ay mga Protestant Bible scholar po mga kuya. Baka sabihin na naman nila na bias, no? So dito kinukot na talaga sinuportahan ang Juan 14 verse 28 na talaga ito ay patungkol sa plano ng Diyos Ama sa kaligtasan nating lahat, no? So kaya nga dito napakaganda ang sabi ni John Calvin, ulitin ko sa kanyang komentaryo sa Juan 14 verse 28 ay nagsabi na ang pagiging mas dakila ng Ama ay tumutukoy sa tungkulin ng Ama sa plano ng kaligtasan, hindi sa kanyang kalikasan. So ito napakaganda dito, mas malinaw dito po mga kuya si John Calvin. Dito natin dito ko na tagpuan na mas malinaw dito ang kanyang paliwanag dito mga kuya, mas lalo natin maintindihan. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kuya. Ang tandaan natin sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge po talaga po mga kakuya. Mag-ingat at magsuri, lalo na po sa ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya, dapat magsuri sila na may taus-pusong pakumbaba po mga kakuya, no? Para matagpuan nila ang tunay na aral na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Ingat po tayo palagi.